No. Milo, no. Hey. Paano naman po kapag gusto nating ilabas yung mga dogs natin? For example, dadalhin sa park na ganito. Siyempre, coach, hindi naman natin sila agad maipapakilala sa lahat because strangers yung mga tao sa paligid niya. Una, kausapin mo muna yung dog owner. Nangagat po ba? Pwede po ba siyang ipet? Pag nagsabi yung owner, ay, wag pong hawakan. Kasi Much better yun, di ba? Maiiwasan tayo sa kagat. Sa aso, hindi pwedeng hawakan mo kagad yan. Kung sinabi ng owner na, okay, pwede pong hawakan yan, paamoy ka muna, no? Basahin mo rin muna yung body language, lalo na kung ganyan, chill lang siya, pwede mo siyang hawakan yun. For example, kayo ma'am, hawakan niyo si Milo. Oh. Paamoy ka muna. Yan, tapos hawakan mo siya. Yan, good job. Kailangan maging familiar muna sa inyo yung dog bago niyo siya hawakan. Exactly. Meron akong isang Shih Tzu na kahit kasama niya na sa bahay, tinatahulan niya pa rin. Ano po kaya yung problema nung dog ko? So, ang pinakasagot ko dyan, ma'am, dapat magkaroon ng bonding yung taong kinagagalitan niya. Hindi lang basta bonding, ha? Dapat positive experience. Tips lang to, pero hindi nangangahulugan. Ganito yung dapat yung gawin. After maglakad, yung dog nyo, tsaka nyo bigyan ng pagkain. Pero hindi ikaw magbibigay ng pagkain. Yung kasama po sa bahay. Magkakaroon kayo ng training katulad ng tinrain natin kanina, yung sit down. Okay. Kasi once ng aso sumusunod dyan sa taong nag-handle sa kanya, no? Doon siya nagkakaroon, uy, okay pala dito sa taong to, positive experience. For example, kayo ma'am, on the spot, so pwedeng paamoy nyo muna, ma'am, medyo excited yan, kaya ingat lang. Ayan, para sabihin nyo, ma'am, sit pretty. Ayan. Sit pretty, Milo! Sit pretty, Milo! Pataas, ma'am. Sit pretty, up, up, up! Sabihin nyo, dance. Dance! Dance, isa pa. Dance, Milo! Dance! Wow! Yan, then reward. Pag ganun yung bigay mo, pag ganun, huwag nyo ilay yung kamay nyo, baka makagat kayo. Para iwas kagat ka rin, diretso lang yung kamay nyo. Lalo na kilala ko yung aso ko, ganito lang yung bigay nyo. May mga aso kasing malakas, di ba, kumagat ng pagkain ng treats. Pag ganito yung bigay mo, ma-accidenting pwede ka makagat na hindi niya naman gusto. Sa gigil niya, no? Dance! One more! Dance! Dance! Yan. Yung bigay ng treats, diretso lang. Ayan. Di ba, mas madali, no? Kuya Milo, appear. Good job. Ang cute! Ngayon naman, coach, paano naman yung pangangagat ng ating mga dogs? Yung play biting kasi may mga dahilan yan. Titing, di ba? Nagngingipin yung aso, masakit yung gilagid nila, kaya gagawa sila ng way para kumagat ng kumagat. For example, kinakagat niya to, bite, 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 ganyan. So, ang gagawin mo dyan, i-redirect mo yung utak, no? Pwede ka magkomando, bite mo to, bite, no. Tumigil siya, pwede mong bigyan ng reward. Again, hindi nyo basta-basta mawawala yan, lalo na kung puppy. Pwede naman kagat ng kagat sa mga damit mo, kinakagat yung kamay mo, uusog mo siya, ilalayo mo siya, aabante mo yung kamay mo. Kita nyo, umaatras siya ngayon. Ayan, tumigil, reward. Di pa po ba kayo nakakagat niya ni Milo? Nakakagat din talaga ako ni Milo sa sobrang gigil niya, no? Pero tindarin ko rin siya kumagat, ha? Pag sinabi kong kagating ka niya, kakagating ka niya. Coach, bati naman tayo. Apir, bati pala kayo. Apir kayo, Milo. Apir. Bati nga pala kayo, bati nga pala kayo. For example, ito. Gusto ko kagatin niya to, no? Milo! No! Milo! Bite! Hey! Bite! No! Diba, kita niyo? Wow, ang galing. So, artista rin pala artista si po talaga Milo, siya, ma'am. guys. Artista ka ba? Artista. Paano naman po kapag nag-humping yung mga dogs natin? Guys, alam nyo, usong-uso po yan sa mga male dogs. Si Milo ay castrated. Pag castrated ang aso, bumababa yung testosterone niya, yung pagkalalaki niya. Okay. So, mas malilesen yan. Ang daming behavioral advantages. Pero ano po yung perfect age para ipakastrate natin yung mga dogs natin? Sabi sa pag-aaral, 2 years and above. Meron na din ako nakausap na vet, lalo na yung trusted vet ko, si Doc Marian. Basta lumabas yung balls niya, pwede na. Siguro mga 6 months. So ayun guys, kailangan ipakastrate or bigyan nyo na lang ng mga stuffed toys na doon na lang nila ilalabas yung kanilang mga hormones. Ayan, Coach. So, yung question ko naman po sa iyo ngayon, ano po ba yung mga perfect food na pwede nating ipakain sa ating mga dogs? And paano po ba sila i-maintain? Meron po ba kayong mga tips dyan? Sabi sa pag-aaral, pag puppy daw, dapat high in protein. Pag adult na, less protein. Depende rin kasi sa mga aso natin eh. Yung ibang mga dog owners, prepare naman nila mga raw. Yung iba naman gusto nila kibble lang. Apo. Pero karamihan sa atin mga human food ang binibigay. Hinaluan ng atay. Totoo po yan. Ano po ba yung diet ni Milo and ng iba nyo pa pong pets?
Sa akin po kasi karamihan ng mga dogs ko ngayon, guys, puro adult na. Kaya ako once a day lang talaga ako magpakain. Pag puppy, pakainin muna sila mga twice a Mga day, twice to ganyan. thrice. Para Twice or thrice mahabol yung paglaki, yung katawan. Opo, today. Ang routine ko, exercise. After nila mag-exercise, magpapakain na ako. Dog food yan, ang pinapakain ko. Tapos hinaluan ko ng rice para medyo pampataba kasi daw ang rice eh. Bet din nagsabi sa akin, tapos mga gulay. Tapos after that, hinahalo ko na rin yung vitamins, lalo na yung mga liquid na vitamins. Nagda-diet din ako at nagpa-fasting din ako sa mga dogs. 24 hours, walang Nawala kainan. talaga siyang tubig kain. lang. Tubig lang Wow. binibigay. Ano po yung nagiging effect po nun sa dog natin? Mas sumahaba daw ang buhay nila. Nagpapakain lang ako ng masarap mga once to twice a month lang. Maraming viewers tayo dito na medyo guilty sila kasi masasarap yung pinapakain nila. Kaya yung mga aso nyo guys, nangyayari, nagiging picky eater. About sa maintenance naman po, pagdating po sa dog nyo, yung pagpapaligo, yung paghilinis po ng katawan nila, ng mga kuko nila, paano nyo po ginagawa to? Sa Milo and Friends, sa mga dogs ko, once a week. Pag ganitong Once a summer, mga twice a week. Mainit Totoo po mainit yun. ang panahon. Yes, guys, nai-heat stroke din yung mga dogs natin. Kaya go to your nearest veterinarian, guys, and pa-check nyo yung mga pets nyo every time. So, Coach, ito naman po, ano nga ba ang dog breeds na perfect sa'yo? Maraming mga dog owners na gusto ko ng ganitong breed, gusto ko ng ganitong size. So, una sa lahat guys, aralin nyo muna ano ba yung temperament ng mga ganitong breed. For example, si Milo, Jack Russell, majority ng mga Jack Russell ay very hyperactive dogs. Hyperactive. No? Sabi sa pag-aaral, hindi nga daw yan nire-recommenda na para sa mga first-time dog owner. Okay, Kasi makikita kasi nyo si Milo, hindi masyadong talaga active. napapagod. Mas tingnan nyo dito yung energy ng dog nyo. Energy. For na example, dog. kayo ma'am, no? Artista tayo or busy person tayo, kumuha tayo ng low to medium energy dog. For example, si Chu, kilala sila as low to medium energy dog. Yes. Chill lang, ganyan. Yes. Pero, meron pa rin kayong makikitang very high energy na si Chu. Yes. Nakadepende pa rin talaga yan, guys, sa energy ng mismong aso. Konting percentage na lang din yung breed, no? Kasi hindi naman lahat ng ibig sabihin kapag hyperactive yung type ng breed ng dog na to, ibig sabihin lahat ng dog na yon hyperactive na. Yes, Hindi siya ganun. exactly. Nakadepende pa rin talaga, guys, sa mismong dog, kung ano yung personality ng aso mo. For example naman, chow chow. Yung mga chow chow, matataas ang protection instinct niyan. Pero hindi lahat, no? Kasi yan talaga binreed dyan sa China para mag-protect eh. Okay. So kung puppy pa lang yan, kinuha mo, dapat i-socialize mo na sa iba't ibang tao. Yes, yes. Kasi Kaya, marami ring mga chow-chow na aggressive ah. Coach, paano naman po pagdating sa mga husky? Yung mga husky, karamihan dyan, mga stubborn eh. Mga hyperactive yan, yung parang ang tigas-tigas ng ulo. Yes, kailangan no? lagi sila nilalabas, Coach. Kasi ganun po yung husky ko eh. Hindi siya pwedeng sa bahay lang. Consider nyo yung breed at higit sa lahat yung energy. Tsaka yung bloodline. For example, dalawang Shih Tzu. Yung Shih Tzu kung isa, mabait naman eh, okay naman. Yung isa naman nangangagat. Bakit nangangagat to? Pares ko kayong mahal, pares ng way yung pagpapalaki ko. Mapapansin mo dyan, yung isa, malamang yung mga magulang nun, may ganong May ugali. halo. Hereditary kasi yan eh. Okay. Namamana yan eh. Paano naman yung mga Aspin, Coach? Alam nyo guys, meron din ako dalawang artistang aso ha. Yung isa nasa GMA 7 din ngayon. Hindi lang pwede sabihin kung saan ano, no? Papalabas pa lang eh, no? Yung isa naman, mga TV commercials. Pares yan, rescue dog ko. Yung isa si Pia, tsaka yung isa si George. Lahat ng dogs guys, trainable yan. Tsagain nyo talaga. May aso talagang, ano eh, fast learner, may slow learner. May asong magaling sa training, meron namang asong hindi magaling sa problem solving. Kaya wala talaga yan sa breed, guys. Wala yan kung ilang taon na. Nasa pangangalaga talaga yan ng owner. You have to be responsible. Alam niyo kung mahal talaga natin yung aso natin, kahit anong breed pa yan, no? Bumili ka man or nag-adapt ka man, bigay natin palaging instinctual na pangailangan nila. Ano yon? Palakarin natin sila, disiplinahin natin sila, understood na po yung love natin sila. Yes. Kaya kadalasan tayo, kahit nga mas masarap pa nga yung kinakain nila kaysa sa atin. Totoo yun. Mas mahal pa ang dog food kaysa sa bigas. No? May kasabihan tayo, a tired dog is a happy dog. Excited na ako para makita yung performance ni Milo, guys. Ayan. So, ready ka na ba, Coach? Ready na. Let us all welcome Milo! So, sit pretty. Please, dance, 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 dance. Alright, jump, walk, walk here, walk. Good. Weave, 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 weave. Circle, circle, jump. Okay, dead, bang. Stay, stay, dead. Dead, stay, dead. Ano nangyari sa'yo, Milo? Ano nangyari?
Cock! Good boy! Get inside! Close! Close! Good! Milo, come! Good boy, good! Spin! 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 Good jump! Good jump! Jump! Stay! Yes! Good boy! Up here! Up here! Yes! Up here! Up here! Up here! Up here! So guys, andito yung susi, no? Nalagay ko dito. Ayan, introduce ko lang kay Milo. Milo, bye. No, drop. Okay. Milo, come. Uutusan natin si Kuya Milo, kunin niya yung susi natin. Pag hindi mo nakuha yan, hindi tayo makakauwi kasi wala tayong service. Sit ka nga muna. Bike muna, bike. Good. Kunin mo, go, go. Good boy! Drop! Good. Up here! Yes! Good boy! Napagod pala ako. Ako yung napagod. Massage mo muna ako. Massage. 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 Good dog. Good boy. Siyempre, bago matapos ang lahat, lagi tayong magpasalamat sa Diyos, no? Pray. Good. Pray. Alright. Thank you so much. Ayan, Coach. Thank you so much po. So, very knowledgeable na episode na to. Guys, I hope marami kayong natutunang tips and tricks that will make you feel a lot closer to your dogs. Coach, balay mo, meron pong gustong mga mag-contact sa inyo. Saan po nila kayo pwedeng makontak? Makokontak niyo po kami sa Milo and Friends official Facebook natin, no? Yung merong 1.7 million followers. Ayan. Ayan. Makikita niyo rin po dyan yung mga products namin, lalo na pagdating sa pag-train, pagturo ng aso natin. Meron tayong training school. Ayan, nag-home service din po kami pero within Metro Manila. Please don't forget to visit gmanetwork.com/lifestyle and of course, follow them on all their social media accounts, Facebook, Instagram, X, and on TikTok. Guys, syempre wag niyo rin akong kalimutan. Everything is at Hailey Dizon. Thank you so much, guys. Hope to see you soon again. See you on the next episode.